Okay, ang next na gagawin natin is sa template section naman tayo. Pag sa template section, ibig sabihin kung ano na yung mga ilalagay natin dito. And I just want to give you a preview of the design na gagawin natin para may idea kayo kung saan tayo papunta. So, ito yung design na gagawin natin. Ayan, ito yung nakita nyo kanina yung nag-pop up. So, ito yung hero section. Ito yung guarantees natin, guarantees section. And more like about a section dito. Ito. And ito yung items, categories, collections, testimonial section, FAQs naglagay din tayo, and another last push yung tawag natin dito, and then the footer menu. Okay? So, ito yung design na gagamitin natin. Pwede nyo siyang screenshot, and may copy din naman kayo nito sa ano nyo, sa Notion file. So, yeah, at least may idea kayo saan tayo papunta. So, let's proceed sa pag-design template. So, based dito sa Notion file natin, ito yung mga sections na i-add natin. So, ipapakita ko kung paano siya i-add and then later, kayo naman ang gagawa. Alright? So, meron na tayong image banner. Ang next is multi-column. Add section. Pwede tayong mag-search. Pwede mo siyang i-search. Pwede mo namang, for example, hindi ka pa sure kung ano yung gusto mong i-add na section dyan kasi eto provided ko naman kasi siya. Pero what if gusto mo mag-explore? Eto makikita mo naman dito yung preview kung ano itsura ng section na yon. Okay? Bago mo siya i-implement. Kasi dati guys, dun sa pinaka old na interface netong customizer, walang ganito, walang preview. So in order for you to see and test, kailangan mo siyang i-add na section. Kapag pangit, hindi siya fit, i-delete mo siya. 'Di ba ang trabaho? So eto. Eto siya. Ganito itsura niya. So i-add ko na to. And guys, wag kayo malilito ha. I am using my laptop right now. Okay? So, kapag sa mga wider screens like desktop, ganito yung itsura niya. Paliliitin ko tong screen ko. O, yung naka 80%, kapag naka-desktop ka, dito mo makikita yung nakikita ko dito sa kabilang side kapag naka-laptop ako. So, wag kayong malilito, okay? I-take note nyo na yon. Nandito lahat sila. For example, image banner, yung settings niya nandito sa kabila. Okay, so mas prefer ko kasi yung dito ko siya nakikita. Okay, so proceed tayo ulit. Multi-column. Ang ginagawa lang natin ngayon is nag-add lang tayo ng sections. Hindi pa natin siya i-customize. Gusto lang natin makita kung available lahat ng sections na yun dito sa DON na gamit natin. Image with text. Ako guys, na-explore ko na kasi lahat to kaya alam ko na kung ano yung mga ipapa-add ko. Pero later, kapag may clients kayo, kailangan yung i-explore on your own kung ano yung mga fit na ano sections para dun sa na-come up nyo na design. Kasi kayo magka-come up ng design eh. Multi-column ulit. And just wanna let you know, meron tayong mata dito para mag-hide ng section. Nakita nyo na wala siya kasi later baka magtaka kayo. Nandito naman siya sa side panel pero bakit wala siya dito? Baka accidentally na-click nyo to. Pwede din niyang i-drag palipat-lipat. Okay? And kapag kinlik mo to dito sa top, upper top, dito sa three dots na to, pwede mo siyang i-duplicate, hide, or remove. You have two options to remove yan or ito. So, kung gusto mo mag-duplicate ng ano, okay lang. Gawin. So, collapsible content. Ayan. Image with text. And I believe image with text na yung last kasi the last one is the footer menu. Provided na siya. Dito, naka-default na yung footer menu so we don't need to add. Kasi yun yung last natin, di ba? Okay. So, i-explain natin ano ang difference ng add block and add section. Add section kapag itong mga tawag dito, itong pinaka-outer na container niya. Yan. Section ang tawag dyan. Section to, section to, section. Yan. What is block? Block is yung nasa loob ng section. 'Di ba isang section to, etong image is a block. Etong image with text tong heading na to is a block. Etong button na to is a block. This one is a block. Okay? So, wag kayong mga confused. I wanna add something, pero bakit wala na dito sa option yung
yung collapsible item, mga ganun, hinahanap mo siya. Section kasi yon. Gusto mo mag-add ng block dito, caption lang yung available na pwede mong i-add. Add a tagline. Ayan. Kung gusto mong i-remove, remove block. Gusto mo mag-add ng section, dito ka. Okay? So, I hope na natandaan nyo yung difference ng block and section. Sa footer menu, sige, mag-add na tayo dito ngayon ng the brand information. Menu, yun yung quick links ang tawag natin doon. Itong menu, ito yung ginawa natin sa back-end kanina na footer menu. Ang nakalagay kasi doon is quick links. Okay? Pwede mo rin ang nakalagay kasi doon is footer menu, pero baka malito ka. Pwede mong baguhin to. Pwedeng quick links, pwedeng footer menu, pero ang pangit ng footer menu, i-quick links mo na lang. Okay? Add block. For me, I wanna add the logo. Ayan. So guys, natandaan nyo kanina yung sinabi ko na, sige, i-add natin ha. Tignan nyo kung ano yung mas magandang tignan. Ayan, may logo dito, may logo dito, may social media dito, may social media din dito. Alright? So, i-assess nyo mabuti. Baka mas magaling kayo when it comes to design, no? Pero for me kasi mas maganda kung nandito yung logo, tapos walang logo to. Saan natin to papalitan? Bakit may logo dyan? Yun yung sinabi ko kanina na wag nyong i-add sa brand information yung logo kasi mag-a-appear siya sa footer menu. So, kung ayaw mo nun nandito yung logo, pwede mo lang tong i-remove. Okay? I-remove mo lang siya. Para ganyan lang siya. And yung logo nandito na lang. Tignan natin kung ano itsura sa mobile view. Ayan, nasa baba yung logo. Okay? So, it depends on you. Preference nyo pa rin yan. So, balik tayo doon. And, paano naman tong redundant na to? Naulit. Okay, so dito sa footer menu, meron tayong option to, hanapin natin. Show social media icons. Kapag dito ka sa footer menu nag-click, etong section na to, ang kinlik mo, tapos dito mo inantik or tinanggal mo yung option na social media, eto ang mawawala. Okay, tignan natin yung higher difference. Asan na yun? Show social media icons. Ayan. Nakita nyo, eto yung nawala. For me, mas maganda kung nandun yung social media icons para hindi siya distracting masyado dito. So, para matanggal natin to, i-click mo lang tong audio visuals. Or, kapag dito naman, i-click mo lang tong brand information. I-unclick mo lang to para mawala sila doon. Alright? And then, make sure, make it a habit to save kung may mga changes kayong ginagawa. And based dun sa design natin kanina, etong footer menu, ang kulay niya is black. So, papalitan natin yung color scheme into, try natin to. Yan, maganda sa akin tong kulay na scheme number 2. Subscribe to our emails. Ito, pwede mong palitan to. For example, be in the know. Gusto ko. Kasi usually mga be in the know. Or, for example, get $5, 5% off directly to your 5% code directly to your inbox. O di ba pag nabasa nila yan, makukuha mo yung email address nila kasi promising, uy, may 5% off code ako. Masisend siya sa email ko. Gusto ko yun. Pero kung sasabihin mo lang sa akin na subscribe to our emails, parang spammy. Ayoko mas spam, so ayoko. Pero kung bibigyan mo ako 5% off in exchange, I'd be very much willing to give my email address sa'yo. Okay? So, pwede niyong palitan yan. Alright? So, tapos na tayo sa footer menu. Yun na kasi yung isa sa mga pinakamadaling i-customize, kaya inunanan natin siya. And i-save lang natin. And you have 2 options pala to show tong mga legal pages ha. Kunwari, nakita nyo ba kanina footer menu? Meron dito show policy links. Dito siya mag-a-appear sa baba. Ayan, nakita nyo yan. Kung gusto nyo i-add, okay lang naman. Sobrang diliit lang naman nila. Pero still gusto ko nandito siya. So, i-uncheck ko na to. Show payment icons, mag-a-appear siya dito sa baba. For example, na-set up nyo yung payment methods. Lahat ng icons ng payment options na available, mag-a-appear siya dito. So, it's up to you kung gusto nyo ipakita or hindi. Language selector, na-explain na natin kanina. For example, yung customer is nasa ibang bansa, kailangan mong i-enable to para what if ibang language yung gamit nila? Magbe-base to dun sa location nila. So, i-enable mo lang yan. Okay? So, once again, save natin yan.